Yan. G7 calls out China over intimidation. G7. Sabi, 7 of the world's most powerful democracies comprising the Group of 7 have issued a joint communique calling on China to stop its militarization of the South China Sea and denouncing its use of dangerous maneuvers and water cannons against Philippine vessels. So ito yun, ito yung mga, hindi lang pala West, no? Kasama rin pala yung Japan. So ito yung mga malalaking ekonomiya kasi. Biggest economies in the world. The G7 includes Canada, France, Germany, Italy, Japan, and the United Kingdom and the United States. The EU is a non-enumerated member. O kasi ang dami nila eh. Ang dami ng EU eh. Daming bansa kasama dyan eh. Sabi, in its communique, the G7 also said China's vast maritime claims in the South China Sea has no legal leg to stand on. Ano sinasabi ng G7? Wala naman kasing basehan yung pinagsasabi nyo 10 dash line. Anong meron dyan? There's no legal basis for China's expansive maritime claims in the South China Sea, and we oppose China's militarization, coercive and intimidation activities in the South China Sea. Tinuloy pa nila, we continue to oppose China's dangerous use of Coast Guard and maritime militia in the South China Sea. Sa mga hindi pa po nakakaalam kung ano yung maritime militia. Ang maritime militia po, ito po yung mga mangingisda daw. Mga mangingisda na nagpapanggap na sundalo talaga sila sa totoong buhay. They're part of the PLA Navy, PLA Navy. Pero, nagpapanggap silang mangingisda. Kaya maritime militia. Parang yung parang nung tayo dito sa Pilipinas dati, di ba meron tayong KAFGU. Parang KAFGU sila. Parang ganun. Pero, sa dagat, ganun siya. So, sabi, we continue to oppose China's dangerous use of Coast Guard and maritime militia in the South China Sea. Ang dami nila eh. Ang dami kasi nila. Sobrang dami ng maritime militia kasi nila. Pero bago tayo pumunta dyan, as usual, mag-shoutout muna tayo sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po yung magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Kumuha kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shops din. At kapag ginamit nyo ay promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, may makakuha pa yung karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. In the South China Sea and its repeated obstruction of countries' high seas freedom of navigation, and we express serious concern about the increasing use of dangerous maneuvers and water cannons against Philippine vessels in this regard. We are seriously concerned about the situation in the East and South China Seas and reiterate our strong opposition to any unilateral attempts to change the status quo by force or coercion. Yun na yun. Alam nyo naman mga kochero, kapag G7, kaaway talaga ng China yan. Kaya nga 'di ba ito si China bumubuo ng sarili niyang version ng ng grupo ng mga bansa through BRICS. Diba yung BRICS? Yan. Doon naman yung version nila. So, but hindi pa siya ganun ka-successful eh. Ang claim before is that si BRICS daw will replace actually NATO pa nga ang kinukumpara kay BRICS eh. Ang weird nga, bakit NATO? Kasi hindi naman military ang BRICS. But, anyway, lalabanan daw, it's the exact rival daw of probably, more appropriately, itong G7 countries. So, ito raw yung kalaban nila. The thing is, mga kochero, doon sa BRICS, si China lang ang pinakamalaking economy. Next is India. Brazil, Russia, India, China, and South Africa. And dahil pa lang sila, because of the presence of China, because of the presence of China, mababa ang trust level sa BRICS. Mababa ang trust level kasi nandiyan na si China.
So, alam niyo mga Kochero, nakakatawa nga merong mga kino-quote mga Duterte supporters. May kino-quote sila na survey na mas pinagkakatiwalaan daw ng ASEAN mas gusto raw maipagtrabaho ng ASEAN countries kay China. It's true nasabi sa survey. But when it comes to level of trust level, least trusted si China. Least trusted si China among ASEAN countries. So, may problema talaga si China ngayon, lalo na sa kanyang public image. Kaya yan. But syempre si China hindi magpapahuli yan. Hindi siya magpapahuli. Syempre sasagot siya, mga Kochero. Bago natin puntahan yung sagot, puntahan muna natin itong reaksyon ng Pilipinas diyan sa sinabi ng G7. Sabi ng Pinas, we welcome that position. Buti naman naglabas po kayo ng statement, G7. Oo. Buti po naglabas kayo ng ganyang statement. In a statement Sunday, the DFA welcomed G7's commitment to the rule of law and rules-based maritime order anchored on the 1982 UNCLOS, as well as its commitment to sustainable and inclusive economic development in the Indo-Pacific. Alam nyo mga Kochero, again, marami kasing mga Duterte supporters, generally, mga Duterte supporters, parang mini-misquote nila palagi yung UNCLOS and they associate it with territories. Oo, sinasabi nila, wala namang sabi sa UNCLOS, wala namang territory daw dapat na makuha ang Pilipinas kasi low tide elevations lang naman, etc., etc. Well, it's true, low tide elevations nga lang naman. But, bakit kine-claim na territorial waters in China? Akala ko ba? Si low tide elevations cannot, take note cannot produce its own territorial waters. More so, artificial islands. Artificial islands cannot, that doesn't create its own territorial waters. Even its own exclusive economic zone. Kaya nga, artificial So, bakit siya magkakaroon ng sarili niyang territorial waters? So, doon pumapalya yung argumento ng mga Duterte supporters. Doon sa part na yun. And another thing na palaging sinasabi ng mga Duterte supporters is may historical rights sila diyan sa China kasi yan noon pa ganyan, etc., etc. But kung babasahin niyo yung decision ng Permanent Court of Arbitration, China is a signatory dahil pumirma si China sa UNCLOS. Hindi naman naka-indicate doon na you will i-retain mo yung historical historical claims to any body of water. It means na-relinquish mo na yung claims mo na yon dahil pumirma ka sa UNCLOS. Ganun lang kasimple yun. Treaty yun ng iba't ibang bansa. Tapos sasabihin nila, wala naman tayong sovereignty diyan sa sa West Philippines. Wala naman tayong sovereignty diyan. Si China ang may sovereignty diyan Paano niyo nalaman? Saan ba nanggagaling ang sovereignty? Di ba sa tao? May tao ba doon? Kung low tide elevations yan, ibig sabihin, walang tao doon, walang mabubuhay doon. Kaya lang may tao ngayon doon kasi gumawa ng artificial island si China. Sovereignty comes from the people. Paano ka magkakaroon ng people doon? Walang people doon Paano Kaya nga kasama nga doon sa tawag dito, Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Kasama doon na hindi ka mag-i-inhabit ng mga islands. Hindi ka mag-i-inhabit ng mga islands. Because kapag nag-inhabit ka ng island, ibig sabihin magiging parte yan ng teritoryo mo. Malapit sa atin. Dagdag nyo pa yung 200 nautical miles ng tawag dito na provision ng UNCLOS. Wala talaga argumento China dito.
Kaya nga ano eh, kung Duterte supporter ka at ikaw eh in love na in love sa China at sumusuporta ka doon sa sinasabi ni Digong tungkol sa China, ang hirap niya ipagtanggol. Kasi it's really ano, it's really contrary, kontra 'yon sa ano, sa contrary sa facts. Contrary sa facts, guys. Kontra eh. Anong gagawin natin? Pilit natin gusto natin. Para mong sinasabi sa sarili mo, walang gravity sa mundo, hindi uso ang gravity. Walang gravity. O sige, try mo tumalon sa building. Tingnan natin kung maniniwala ka sa gravity pagkatapos. Try mo lang. Try mo tumalon sa building. Kung naniniwala kang walang gravity, try mo tumalon sa building. Ganon din sa mga ano, Duterte supporters. Ganon din. Ganon din sa mga Duterte supporters. Sususpend mo yung ano eh, suspension of common sense, logic, rule of law, and everything else. Ang hirap maging supporter ni Digong ngayon kasi wala eh. Eh syempre hindi papalampasin ni China yan. Nagsalita si China dyan. Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, regular press conference kanina, April 22, 2024. Ako nagtataka ba't laging to yung picture na ginagamit sa kanya. Wala ba ibang picture si Wang Wenbin? Foreign ministers of the G7 issued a communique after their meeting in Italy last Friday, saying they are concerned about the situation in the East and South China Seas and reiterate their opposition to any unilateral attempts to change the status quo. The communique also mentioned issues related to Xizang, Hong Kong, and Taiwan. What is the foreign ministry's comment on this? Ayun yung tanong ng reporter. We strongly deplore and firmly reject the manipulation of China-related issues at the G7 foreign ministers meeting. The comments from the meeting are deliberate mischaracterization of the facts and the truth, and a blatant interference in China's internal affairs. Wait lang. Internal affairs nyo, yung ano, yung West Philippine Sea? Baka internal affairs nyo kasi gusto nyo sakupin. Baka yun, baka ganun yung ano nun, yung ibig na sabihin dun. Internal affairs namin yan kasi gusto kasi namin sakupin. Ganon. China's position on relevant issues is consistent and clear. A survey by a renowned international institution shows that the Chinese government satisfaction rate among the Chinese people has been above 90%. Walang iya pala kayo, sinurvey nyo mga sarili nyo eh. China advocates an equal and orderly multipolar world. Wow, scripted na scripted to ah. Grabe yung script nito ah. Siguro ano, katulad kayo ni Lenny. Na bago ano, di ba nung kampanya si Lenny, kailangan ipadala muna sa kanya yung mga questions. Baka ganun yung ginagawa ni China. Multipolar world and universally beneficial and inclusive economic globalization. Di nga. Upholds the purposes and principles of the UN Charter. Hindi rin. Hindi totoo yan. And believes in open cooperation and mutual benefit. Talaga? Open cooperation pala yung pagwo-water cannon ng mga barko ng Pilipinas. Open cooperation pala yun. The G7, however, has held fast to the Cold War mentality. Cobbled together small exclusive groupings and escalated regional tensions and conflicts. Ito, pasok na to sa Pilipinas. It has also engaged in trade protectionism and disrupted world economic order under the pretext of de-risking and less reliance. Alam niyo yung kwento na ito? Ang pinaparinggan nila dito si Amerika. Ito. Yung de-risking and less reliance. Alam niyo kung bakit? Kasi yung American company simula 2022, na-realize nila, ito kasi nagpamulat sa mata ng Amerika, nung pandemic, wala silang makuhang materyales. Wala silang makuhang mga gamit. Yun ang na-realize ng Amerika. Bakit? Kasi lahat pala ng nasa Amerika, made in Guangdong, China. Made in China.
Lahat ng nasa Amerika made in China. Ay, hindi pwede 'to, sabi ng US. Hindi pwede 'to, hindi pwede 'to. Kasi tayo yung nahirapan kumuha ng materyales para sa mga Amerikano. Kasi lahat nasa China. Lahat kasi ng manufacturing nasa China, eh. Binibi kasi ng Amerika yun for a long time. But anyway, so dahil gano'n yung nangyari, na-realize ng Amerika at ng iba pang western countries, I think, mukhang kailangan nating, mag-de-risk. De-risk ibig sabihin, unti-unti na nilang tatanggalin yung mga negosyo nila sa China. Unti-unti. Bakit? Kasi you cannot put all of your eggs in one basket, number 1. Pangalawa, dangerous para sa national security nila. Kasi kung lahat nga naman ng gamit mo ay galing ng China, paano 'pag nagkaaway kayo? 'Di ba? Nakadepende ka ngayon kay China. Hindi ka ngayon maaagalaw kasi, "Uy, 'pag nagkatalo kaming dalawa, eh, hindi kakain ng tao ko. Hindi kakain ng mga citizens ko. Oh, mawawalan kami ng mga ganito, ganyang gamit." So, naging policy ngayon ng Biden administration na i-de-risk ang Amerika. Bubukod na sila unti-unti. Mag-iiwan pa rin sila ng mga konting negosyo doon. Konti na lang, hindi na lahat. Kaya kung mapapansin nyo, si Apple, unti-unti nang umaalis. Marami ng mga businesses na umaalis ng China, lumilipat ng Indonesia, lumilipat ng Vietnam, lumilipat ng India. Dapat nga sa atin lumipat eh. Kaso nga lang, 60-40 eh. Kaya hindi sila lumilipat sa atin. Kaya nga very, very urgent. Tama yung ginagawa ni PBBM na magpalit na ng Constitution. So ngayon, si China, nabubisit na rin. Sabi niya, kunyari pa kayo na gusto niyo lang na ayusin yung sarili niyo, pero gusto niyo lang talagang sirain ekonomiya namin. Ganun ang drama ni China ngayon. But anyway, ayun na nga. Ang sabi, we urge the G7 to change the habit of deflecting blame, stop interfering in other countries' internal affairs, and holding back other countries' development at once. O yung tigas naman ang mukha ni China. Wag daw sila pigilan. Una, wag daw makialam sa internal affairs ng bansa nila. Pero si China, pinapakialaman internal affairs natin. Pati yung mga desisyon natin na magkaroon ng EDCA sites, pinakialaman. Internal affair natin yun wait lang. Pilipinas yan Anong paki nyo? Holding back other countries' development. Anong ginawa sa atin ng China dati? Partida saging lang yun. Anong ginawa sa saging? Hindi nila binili yung saging ng Pilipinas. Nung panahon yata ito ni Panot Aquino. Saging lang yun. Hindi ba yun holding back other countries' development? Sinungaling talaga itong mga Chinese na to. Pero mga kotsero, I think there is a deeper issue dito sa statement ng G7. Alam nyo kung bakit? Kasi si China, mga kotsero, nabisto si China recently. Actually, matagal naman na to, hindi lang itinatanggap kumbaga ayaw lang tanggapin ng mga taong may interes sa China. Pero na si China ang nagpapatagal ng gera sa Russia at Ukraine. Anong ginagawa nila? Matagal na to, mga kotsero, matagal na to. Pero ngayon lang nila nilabas. Ang ginagawa ni China, siya yung nagbibigay ng mga materyales para kay Russia. Kaya tingnan nyo hanggang ngayon hindi ba tigil-tigil yung gera. Ano uli yung sabi ng mga pro-China sympathizers? Ano uli sinasabi nila? Si China hindi naman siya nakisama sa kahit anong gera in history. Wala naman siya sinamahang gera. Siya nang bibigay ng materyales kay Russia. Kaya tumagal ng 2 taon. Actually, dapat noon patalo si Russia. Dapat isang winter lang sila Kaso nakakadalawang winter na sila. Dapat isang winter lang yan. Kaso,
sumulsul si sinulsul si Russia. When it comes to Russia's defense industrial base, the primary contributor in this moment to that is China. We see China sharing machine tools, semiconductors, and other dual-use items that have helped Russia rebuild the defense industrial base. China can't have it both ways. It can't afford that. You want to have positive, friendly relations with countries in Europe, and at the same time, you are fueling the biggest threat to European security since the end of the Cold War. Hindi pwedeng ganyan. You can't have it both ways. Hindi pwedeng nego-negosyo tayo tapos pinupondohan mo yung gera ng Ukraine tsaka ng Russia. Hindi pwede yun. Hindi ka pwedeng namamangkas dalawang ilog. Kung gusto mong gumera ka. Pero hindi yung magbebenta ka sa mga European countries, bebenta mo yung mga kalakal mo, bebenta mo yung mga mo. Tapos yung kita na pinagbentahan mo, ipangpopondo mo sa mga gera-gera. You cannot have it both ways. You cannot have it both ways. Kaya mga kochero, di ba kanina, this is very relevant and very important. Inaprubahan na to, yung defense supplement ng Ukraine, Israel at Taiwan. Galit na galit si China dyan. Tsaka si Iran. Galit na galit si Iran tsaka si China. Dahil dyan. Bago lang to. Bagong-bago. Fresh na fresh. Kasi nga, dahil dito kay China. Si China kasi. Pinopondohan si Russia, pinopondohan din si North Korea. Diyos ko. Pero ang laki nito Ang laki nitong defense supplement na to 95 billion. Ito. 60.8 billion sa Ukraine. 26.4 billion US dollars to sa Israel. At 8.1 billion naman sa Taiwan for Indo-Pacific security. Yun. Galing, no? Magkano, ilang kaya yung binigay kay Taiwan? Wait. So, stocks. Tapos, pondo ng pang-submarine base. At 1.9 billion for advanced procurement of Columbia-class submarine worth $200 million. Wow. Sarap. Sana all. Sana all. Oo. Sana all countries, no? Anyway. So, yun. Feeling ko this year, tatapusin na baka yun ang goal nila, this year tapusin na yung gera sa Russia. Baka. Baka lang naman. Baka. We don't know. I mean, we can only speculate. But, we don't know. Baka this year tapusin na talaga yung gera sa Russia. Tsaka Ukraine. Ang nakakatawa lang, mga kotsero, ito. Diba? Start na ng balikatan kanina. O yan. Balikatan. Start na kanina. Kahapon, di ba? Galit na galit ang China dyan. Kasi, bakit daw nagpapadala ng missile sa Pilipinas? Ba't kayo nakikialam sa internal affairs ng Pilipinas? China. So, yan. So, nag-start na yung balikatan kanina. Panoorin natin to. Umarangkada na ang sinasabing pinakamalaking balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Pero bago pa man ito magsimula, tila nagparamdam na agad ang China. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sa satellite image na ito na ibinahagi ng US maritime expert na si Ray Powell, makikitang dalawang Chinese militia ships ang lumapit hanggang 30 nautical miles sa Rizal, Palawan. Kalaunay pumunta raw ang mga barko sa Mischief Reef sa West Philippine Sea. Nakabantay agad Namataan ng Chinese ships bago ang pagsisimula ng balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sa opening ceremony kanina, hindi kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang satellite images. Pero inaasahan daw nila ang pagpaparamdam ng China sa balikatan. We would expect some presence of the Chinese side also because they have built their structures in these areas. I think we wouldn't see any problem so long as we follow international law and follow our mutually agreed cooperative mechanisms. Mahigit 16,000 mga sundalong Pilipino at Amerikano ang kalahok sa isa sa mga pinakamalaking balikatan exercise sa kasaysayan. Bukod sa pagsasanay, pagpapakita raw ito ng patuloy pang tumitibay na alyansa ng Pilipinas at Amerika.
Ito ang unang beses na gagawin ng balikatan sa labas ng territorial waters ng Pilipinas at hanggang sa dulo ng exclusive economic zone. Bukod sa Palawan, magkakaroon din ng military drills sa Northern Luzon. Kabilang narito ang paghahanda sakaling kailanganing bawiin ang isang isla sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Uy! Gagawin yan sa Batanes na May ganon? May ganon training? Kung kakailanganin bawiin ang isang isla ng Pilipinas. Grabe sila. Feeling ko may talaga. Ano ba mga isla ang kailangan bawiin sa Pilipinas? Baka hindi sa Batanes yan. Baka doon yan sa may bandang malapit sa Zambales, malapit sa Palawan. hindi sa Batanes yun. Mali, baba ka kay konti doon sa may Zambales tsaka sa may Palawan. Hindi dito. Hindi doon sa Batanes. But anyway, well, malapit din naman kasi yung Batanes sa Taiwan eh. Kaya kailangan din nilang practicein yun. Oh. Kasi yung Luzon Strait, Diyos ko, napaka-iksi lang nun. Binabangka nga lang nga daw yung Batanes, papuntang Taiwan eh. Anyway, tuloy natin. Pinakamalapit sa Taiwan. Kalahok din sa balikatan ang French Navy. We understand the importance of maritime cooperation in addressing the complex challenges that threaten peace and security in our region. Together, alongside our like-minded partners, we are fully committed to upholding a stable and prosperous Indo-Pacific. Sa unang pagkakataon, makikilahok din ang 6 na barko ng Philippine Coast Guard para harangin ang mga barkong magtatangkang mangialam sa maritime exercise. Interesting. Ng AFP, hindi nakadirekta sa kahit na anong bansa ang balikatan. It's more of the development of our interoperability, our collective effort, protection of international law, and develop that make sure that the freedom of navigation in these areas goes freely and not impeded by any other parties in the process. Para naman sa US Indo-Pacific Command, patunay ang balikatan ng umiigting na kooperasyon at lumalakas pang alyansa ng Pilipinas at Amerika. We will demonstrate that the mutual defense treaty between the United States and the Republic of the Philippines is no mere piece of paper. Uy, mga aktivista. Kasabay ng pagsisimula ng balikatan, nagprotesta ang ilang progresibong grupo sa harap ng kampo ng AFP sa EDSA para kondinahin ito. Anila, ginagamit ng Amerika ang Pira-piraso na lang itong mga aktivista para na lang kayong tae dyan. Para kayo tae ng aso dyan. Si Kuya parang di naman niya naiintindihan ba't siya nandyan eh. Diyos ko. Para kayong para yung kalat-kalat ka dyan, para kayong tae, my goodness. May ganito pa pala. Ang mga lupa at karagatan ng Pilipinas para sa kanilang pansariling interes. Tatagal ang balikatan hanggang May 10. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo. May mga aktivista pa pala. Hindi ko na sila nararamdaman eh. Andiyan pa pala kayo. Uy, hi! Andiyan ka pa pala. Si Carlos Arate. The warmongering thrust of the biggest balikatan ever is mainly for the advancement of US geopolitical interest in the Asia-Pacific region. Uy! Sounds family. Sounds family yan ah. Parang narinig ko na yan galing sa isang international relations expert. Parang narinig ko na yan galing sa international relations expert. Oo, yan. Yan. The balikatan is a pretext for training the Philippine forces as US pawns in its proxy war with China. Uy! Naririnig ko yan sa Saan ba to? Sa kapihan sa Kamuning. Naririnig ko yan doon. Truth is, China remains to be the biggest creditor and major trading partner of the US. The Philippines is just being used by these two competing imperialist powers as a leverage as both cannot afford for now to engage in a mad, mutually assured destruction move. Uy! Parang parang nakakuha kayo ng kakampi dyan mga Duterte supporters Mga aktivista.
Paano kaya magkakasundo si Dr. Badoy tsaka si Carlos Arate? Paano kaya yun? Di ba? Di ba galit na galit sila dito sa CPP, NPA, NDF? Tapos ngayon mukhang kakampi na nila. Si Attorney Harry, you're going global. Pang global na si Attorney Harry Roque, guys. Tindi. Panoorin natin to. Tindi to, guys. Di ba? Exclusive interview. Harry Roque. Are issues between the Philippines and China better resolved through negotiation and diplomacy rather than litigation? Huh? Wait. So, ang gusto nilang mangyari, wag na tayong mag-PC. Ba't pa tayo mag-PPCA? Ba't na tayo mag-Permanent Court of Arbitration? Mag-usap na lang tayo. Mag-usap na tayo. Gawa tayong bagong gentleman's agreement. Ano daw? Of course, yes. The use of force is illegal under international law. And of course, si Attorney Harry. Of course! although litigation is also a peaceful means, I'm saying now that the issues between the Philippines and China are better resolved through negotiation and diplomacy rather than litigation. Yes. Especially since Yes, nakikipropaganda na kayo, ha? Hindi na kayo nahihiya, ha? Hindi na sila nahihiya, guys. Lantara na. Una, si Digong. Tapos ito ngayon, si Harry Roque. China has shown that it will not honor any decision unless it consents to the proceedings. Okay. It doesn't invalidate the decision. Di ba? It doesn't invalidate the decision. Whether or not you honor the arbitration, it doesn't invalidate the decision made in the arbitration. That's it. It doesn't. Parang again, mga kotsero, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina. Kasi hodang hindi kayo naniniwala na may gravity. Maniwala kayo sa hindi, sa gravity. Pag tumalon kayo ng building, babagsak ka. Hihilahin ka ng gravity sa lupa. So, ganun din yung argumento doon. It doesn't matter whether you honor the decision or not. The decision is the decision. It doesn't matter. Parang rin yan abogado naman si Attorney Harry. Di ba? Parang sinabi mo sa korte ng Pilipinas, ayoko nung hatol mo sa akin Hindi ko susundin yung hatol mo. Subukan mong sabihin yan. Na-contempt ka. Mako-contempt ka. Subukan mong sabihin niya. The current Philippine government has been making provocative moves against China. Uy, interesting. Is there substantial support from countries outside the region behind this? Ito na. They want the United States to be involved in the controversy through the Mutual Defense Treaty. And I think they're dreaming. Yes. Because I don't think the United States can be involved in a third conflict, in addition to the ongoing Ukraine and Middle East conflicts. No? And I don't think the United States will risk its national interest just to defend us over a shoal and rocks in the South China Sea. So I think it is a misplaced belief that America, whom our leaders consider as their big brother, will come to our assistance. Doon lang ba limited yun? Alam nyo mga kotsero, ako, it's just a question. Palagi kasing doon dinadaan yung kwentuhan Amerika lang ba yung kaalyado natin? I think we are also allies with South Korea. We're also allies with Japan. We're also allies with New Zealand. We're also allies with Australia. We're also allies with Vietnam. We're also allies with Indonesia. We're also allies with Canada, UK, Germany. Of course, the US is there. What else? Dito ako lagi nagtataka mga kotsero
Bakit ang usapan pag tungkol sa national security ng Pilipinas, ang automatic na itinatanim na sa utak ng mga netong mga taong katulad ni Attorney Harry Roque is si Amerika? Can't we develop our own national security? Or can't we develop our own national security posture? Kaya nga bumili tayo ng sarili nating BrahMos eh. Kaya nga nakikipag-alyansa tayo sa iba't ibang bansa eh. Kasi it significantly improves our own defensive posture. Pilipino, Pinoy, defensive posture. Ngayon, kung tutulong sila, o di maganda. Kung hindi sila tutulong, edi ganun lang talaga yon. It is what it is. Pero, sabi nga, the more the entries, the more chances of winning. Mas marami kang kaalyado, mas maraming posibleng kumampi sa'yo. Sabi nga nila, rule of tens daw yan eh. Sabi nila, kung merong 100, usually 10% would join in as allies. Mga ganun. So kung may 10, at least may isa. Sa 10 bansa, may isang tutulong sa'yo. At least mayroon ka isa. Ang gusto kasi nilang gawin ng Pilipinas ngayon, yung ginawa ni Digong. Ano bang ginawa ni Digong? Nothing. Nothing. He did nothing. Alam mo, lagi lang sinasabi, yung gentleman's agreement, it's just to maintain the status quo. That's it. Walang gentleman's agreement dyan, walang isinukong teritoryo, etc., etc. But by doing exactly that, by doing nothing, you have surrendered our rights doon sa West Philippine Sea. That's exactly what happened. Sabi nga dati kong boss nung nag-work pa ako sa corporate, doing the wrong thing is better than doing nothing. Pag nakachamba ka at may ginawa ka, tama yung ginawa mo, o di maganda, mas maganda yun. Pero yung wala kang gagawin, mas masama pa yun kaysa sa gumawa ka ng mali. O nagdesisyon ka ng mali. At least kapag nagdesisyon ka ng mali, may ginawa ka. Mali nga lang ang desisyon mo. Langya kayo. Nagtapyas kayo ng isang bundok sa Zambales, wala kayong ginawa. Nagtapyas ang China ng isang bundok sa Zambales, walang ginawa ang Duterte admin. Nagmina ng black sand dyan sa Cagayan para panggawa ng artificial islands, walang ginawa ang Duterte admin. Inabuso yung mga mangingisda natin dyan sa West Philippine Sea, sa Scarborough, walang ginawa yung admin natin. Anong dahilan? Tubig lang yan. Tubig lang yan. Isusuicide ko yung mga sundalo ko para sa tubig. Eh kung tubig lang yan, eh bakit gigil na gigil ang China? Kung tubig lang yan, bakit sinabi ng Xi Jinping kay Duterte mismo, wag mo nang i-implement yung Permanent Court of Arbitration ruling, hati tayo. Yun. Tapos ngayon, anong ginagawa ng mga itong taga-Cagayan? Anong ginagawa? Wag naman kayo maging racist sa mga Chinese na nandito sa Cagayan. Wag naman kayo maging racist. Yun nga lang, bakit sila nasa Cagayan? Hindi naman sa kinu-question natin yung mga paaralan sa Cagayan, ha? Again, hindi natin kinu-question yun. I'm sure there are quality schools. But really, among the hundreds and hundreds of quality schools in the whole of the Philippines, napili nyo talaga sa Cagayan? Doon talaga yung pinili nila? Ang dami-daming high quality school sa buong Pilipinas? Pinili pa talaga nila yung merong EDCA sites? Come on. Stop lying to the Filipino people. Goodness, nakakadiri kayo. So, mga kotsara, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream today. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you guys. See you tomorrow. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?